Okay, so audible po? Good morning po, ma'am. Yes po. Okay, thank you so much. I will just prepare itong board kasi hindi nag-giving yung PDF. So, hindi maganda magsulat doon. I will try kung makakagamit pa din ako nitong Lucid Spark, yung add-on dito. Okay. So, habang ginagawa ko yung class, I will announce you our schedule since puro holiday tayo next week. Although, nung chinek ko naman last week, hindi naman maaapektuhan masyado ang pang Monday na class. So, mamimit ko pa kayo ng face-to-face next week since may pasok pa tayo hanggang Wednesday. So, ang apektado talaga is ang schedule na pang Thursday. Since next week, Thursday wala nang pasok. And then, next week, online tayo. And then, after that, yung face-to-face week, mamimit ko naman kayo ng face-to-face ulit. Kaso sila, holiday ata ulit dahil ng Labor Day. Ano? So, talagang apektado yung kabilang schedule. So, kayo ay swerte dahil mamimit ko pa kayo ng face-to-face. Mas maganda yon, mas makakabawi kayo. Unlike last time, nung midterms, di ba, hindi ko na kayo na-meet ng face-to-face doon sa last nating topic dahil natamaan yung schedule nyo ng event. So ngayon, makakabawi kayo. Ang pinaproblema ko naman ngayon is yung pang Thursday. Although, magagaling naman na yung mga pang Thursday base dito sa naging midterm grade nyo. Kaso, syempre, iba pa din yung mamimit ng face-to-face. So, iba pa rin yung face-to-face, lalo na yung iba na prefer ang face-to-face. Okay. Virtual whiteboarding tayo. Teka lang. Hindi ako makapag-open din ng whiteboard. May tanong po. Any questions? Ma'am, good morning po. Bale, tatanong lang po ng group po namin kung mag-icebreaker po ba tayo po? Ngayong finals ay sabi ko po ay hindi naman. Pero this week nga pala yon. Tuloy natin yung announcements. Nakalimutan kong sabihin. This week, magbibigay na po ako ng assignment para magawa na po ninyo sa inyong break para hindi na kayo matambakan sa padulo ulit ng SEM, yung bago mag-finals na doon ko pa ulit ibibigay. So, I will prepare your assignment and yung problem set ninyo para hindi na kayo matambakan. Although ang deadline naman yan medyo matagal pa, at least masisimulan na ninyo. At hindi na kayo mahihirapan mag-manage ng time. Excuse me. Okay, so hindi ako makapag-open ng dito. Isa pa, hindi na ako magbibigay pala ng another hard copy dahil nga hindi ko na mamimit ng face-to-face ang kabilang section. So, mag-a-upload na lang po ako ng soft copy ng summary, summarized copy na po nung ating lessons, nung buong finals, yung after ng module na binigay ko po sa inyo. So, less bayadin. So, pabor naman po yun sa inyo. So, kayo na po ang bahala mag-print. May nakalimutan po ba akong announce? Ayun. So, yun na lang muna for today. Pag may naalala ulit ako mamaya. So, hindi ako makapag-add kasi din sa Lucid Spark. Meron siyang
May lilimit. Nakaiyan mo. You can edit your 3 most recently created. Mamaya na nga ito. Maubos lang ang time. Tayo ay mag-discuss muna. Okay, so let me share my screen. Continuation tayo. Although hindi pa naman natin na di-discuss ng sobra yung instantaneous values. So, ating hahapyawan ulit para maalala niyo. Okay, so everyone, nakikita na po ang screen. Naka-ano na po yung view? Or hindi nagbago yung view sa inyo? Kita pa rin yung slide sa gilid? Kita pa din po, ma'am, yung slide sa gilid. Ulitin natin. Pag pala pinalitan ko yung naka-share next. Siya nag-change view. Ayan. Okay na. Okay na po. Ayan, thank you so much. So, na-discuss na po natin ito. Dito tayo sa instantaneous. Tapos na din tayo mag sample problem dito, dito sa 4.2. Tama? Tapos na tayo dito. Ayan. Ito, nahapyawan ko na to sa inyo. So, review lang natin, ha. So, we have here instantaneous values. Okay? So, instantaneous values are the values of the alternating quantities at any instant of time or angle of rotation. They are represented by small letter. Okay, so tatandaan nyo, class. Take note, lowercase pagka instantaneous value. Then uppercase po pagka mga maximum, average value, ganyan, RMS. So, ang symbol po nila ay in uppercase. So, kagaya po nito, class, si E sub M, yan po ay maximum value. Pati po si I sub M, maximum value. Okay, review po ito, ha. Ito yung nahapewan ko na sa inyo. Kaso tayo ay medyo nagmamadali ata last time. So, si E sub M, maximum, at saka si I sub M, maximum. Then, ang symbol ng instantaneous form or instantaneous values nila ay E or I. Ang E po sa alternating quantities ay symbolizes voltage dahil nga galing tayo sa EMF. So, ang letter E sa atin ay voltage. Okay? So, ito, naka-indicate dito ay sin omega t plus minus phi. Okay? Ito pong sin omega t ay excuse me. Ayan natin dito. Ayan. So, the omega t is the argument of the sinusoid. Okay? So, yung sin omega t, makikita natin yan dito sa phasor. Wala ba ditong phasor? Ayan. So, we have here the positive sin omega t minus sin omega t, positive cosine omega t, and then minus cosine omega t. Ayan. So, dito sa phasor natin, ganyan po ang ating symbol. Okay? So, let us go back there. Meron pa tayong din na dito. Phi, yung angle of log or lead in degree. Okay? So, pwede nyo naman gamitin dito class ay theta dahil theta yung mas sanay ang everyone. Okay? Yung theta. Ito po kasi ay Greek letter phi or PHI. Ito. Asan ka dito yung draw tayo? Magdodraw. Okay. Ayan.
Ayan, okay? So, itong omega, itong phi plus, Greek letter phi yan, pero pwede nyo din gamitin yung theta, which is ito, yan, para i-indicate yung angle. Ano? So, may sinasabi dito lag or lead. Yung lag, ibig sabihin nahuhuli siya. Yung lead, ibig sabihin nauuna yung ating waveform. Or kaya naman yung ating vector or phasor. Okay? Wala pala ang aking sinasabi. Sorry. Ayan. So, ulit, okay? So, ito ay phi, okay? Angle phi. Pero, pwede nyo din siyang i-indicate as angle theta. Okay? Pwede din naman, ginagamit din ang theta. Tapos, ito yung sinasabi kong lag or lead. Ibig sabihin ng lagging or leading. Nauuna yung vector nyo or yung phasor nyo or nauuna, ibig sabihin yung lead. Then, nahuhuli pag lag. Okay? Sa waveform, meron din tayong lagging or leading. So, nauuna yung wave or nahuhuli yung waveform. Okay? And then, yung F class, frequency yun. Ano? In hertz. Ayan. So, meron tayong tatlo na klase ng waveform. Meron tayong in phase, positive phase, negative phase. So, ito ay assuming that the reference waveform is sine wave at 0 degrees. Okay? Ayan. So, makikita naman ninyo, class. Ang in phase, so, ang angle niya is at 0. So, nagsimula siya dito sa 0. Okay? Ito yung ating 0. Itong cross-section na yan. Itong dito sa ating waveform, yung cross-section na yan, yun yung ating 0 degrees. And then, positive phase. So, nag-add tayo ng positive angle. Ang shift niya papunta dito sa left. And then, ang negative phase natin, nag-add tayo ng negative angle. Ang shift naman niya, papunta sa right. Okay? So, magkaibayo. Magkaibayo siya. Kasi kung makikita nyo dito, pagka sa phasor, ang positive natin ay dito, ang negative ay dito. Okay? So, tatandaan nyo sa waveform is pabaliktad yung shift niya pagka dito titingnan natin sa positive phase at saka sa negative phase. Okay? Naiintindihan po yun. Baligtad po yun, ha? And then, meron tayong nakalagay dito na cosine omega t equal siya sa sine omega t plus 90. Then, sine omega t equal siya sa cosine omega t minus 90. So, ito, naka-indicate po dito para maintindihan nyo na pwede tayong mag-convert. Okay, kung ang given sa inyo, ay naka-cosine omega t yung value, pwede nyo siyang i-convert to sine omega t. Okay, papalitan nyo lang yung angle. And vice versa naman. Palitan lang sila. For example, cosine omega t, gusto nyo i-convert na sine omega t yung reference. Ibig sabihin na reference nyo ay dito sa ating x-axis. So, ang cosine omega t, di ba ito siya? Yan. Pero, pagka dito kayo sa sine omega t nag-refer, then nag-add kayo ng 90 degrees. Di ba? Ito ang ating 90 degrees. Ang papatakan po ng ating phasor or ng vector ay dito din sa cosine omega t. So, ibig sabihin, class, kaya yan naging equal. So, yun yung dahilan kaya naging equal sila. Naintindihan po. Naintindihan ka? Pwede magtanong ha kung hindi naintindihan. Okay? So, for example naman, kung sine omega t, papunta naman cosine, okay? Ay di i-refer natin sa cosine, dito tayo magmumula, pero ang gusto natin mangyari is kaparehas lang na nasa sine omega t. So magma-minus tayo ng 90 degrees, papunta naman dito, and then the vector or the phasor will lie here on the x-axis again. Pag nag-minus tayo ng 90 dito kay cosine omega t. So, tatandaan nyo, class, yung ang ikot natin, pag papunta dito, CCW is positive ang angle, and then pag pabalik, is CW, negative yung angle natin. Okay? So, ganyan din naman sa vector sa physics, diba? So, pag pataas,
counterclockwise ikot, positive angle, and then pababa, negative angle is clockwise. Okay? Counterclockwise, positive, clockwise, negative. Okay? Pag pabalik ang angle, negative. Pag pataas ang angle, padiretso hanggang dito, positive po ang angle niya. Okay? Naintindihan ka po? Okay pa ga kayo? Sample problem tayo ng isa para ano ninyo. Uy, puto. Okay. Unahin natin ang phasor. Okay, phasor muna tayo. Ang phasor, kaya hindi ko na masyadong in-explain ng sobra is kapares lang din po ito ng physics ninyo. Okay? So, mapapansin nyo naman habang pinapakita ko sa inyo, halos ganito lang din. Magkaiba lang yung notations nila. Good evening. Nanginginig ang kamay ko eh. Kabigit-tabingi. Okay. So, calculate the phase difference daw. Ang kukunin lang natin class is yung pagitan ni E1 kay E2. Kasi yun yung phase difference nila. Or kung gaano nauuna si E1 or nahuhuli si E1 kay E2. So, ilalagay natin, sasabihin daw dito, state which sinusoid is leading. Kung ano daw value yung nauuna. Sinusoidal value. So, i-draw daw ang waveform at ang phasor diagram. So, ngayon, unahin natin ang phasor diagram. Si E1 daw ay negative cosine omega t plus 50. So, di ba, ito yung ating cosine omega t, which is yung ating y-axis. So, ibig sabihin, galing yan sa y-axis. Okay. So, ito, negative 10. So, ibig sabihin, galing siya dito sa ating negative y-axis. So, negative 10 cosine omega t plus 50. So, dito siya nanggaling sa baba. Diba? Ngayon, plus 50. Diba ang ating ikot counterclockwise, pag ganito, yun daw yung ating positive. So, positive siya. So, mula dito, iikot siya ng counterclockwise. So, pasaan po yung ating angle na 50 degrees? Pakanan or pakaliwa? Anyone? Hello? Kahit hula, kahit sa chat box, pakanan or pakaliwa? Naririnig pa po? Naririnig pa naman. Kahit guess. So, saan pupunta yung ating angle? Galing dito sa ating negative y-axis. Dahil nga, kaya siya nasa negative y-axis, di ba? Negative. And then, cosine omega t. So, cosine omega t is itong y-axis and then negative daw. So, dito siya sa negative, dito sa baba. Kaso, may plus 50. So, saan ang, niyan? Kanan or kaliwa? Kanan daw. Tama po kaya? Try nga natin. So, sabi po nung inyong kaklase, so we have here 50 degrees. Ayan. So, is it correct? Okay. Agree po ba yung iba? Okay. So, paano nangyari yun? 'Di ba positive angle? So, sabi ko nga kanina is counterclockwise. So, this is correct. Dahil kung pabalik tayo, di sana negative dapat yung naging angle niya. So, tama. Dahil, di ba, ang ikot natin yan is pag ganito. Positive. And then, pag ganito naman yung negative.
Okay? How about si E2? So, lagyan natin na this is E1. Then, change color tayo para alam natin. Then, si E2 ay positive sine omega t minus 10 naman. So, pasaan po siya? So, ang positive sine omega t ito, positive x-axis. And then, negative po yung angle. So, pasaan po yung punta na angle? Pa up or down of the x-axis? Pwede po ulit i-chat sa chat box. Okay. So, down. Tama. Dahil pababa, dahil negative, so pababa po yung ating shift. Si E2 ay 12 po yung amplitude niya. And then si E1 ay negative 10. Ganito lang po yung pag-determine natin pag gagawa tayo ng phasor ha. So, mas mataas po ito, yung amplitude niya or magnitude ni E2. So, dapat mas mahaba ng konti yung line natin or yung phasor natin dito kay E2. So, dito ay may 10 degrees siya. This is E2. Ayan. So, pag nagawa nyo na to class, meron na kayong points. Kung tama yung phasor diagram nyo. So, this is our phasor diagram. Actually, class, makukuha na natin agad yung phase difference dito pa lang. So, ito, palitan natin ng color para makita ninyo. Okay? As you can see, di ba yung phase difference, yun yung pagitan nilang dalawa nating sinusoidal value, or yung kung alin sa kanila yung nauuna or nahuhuli, i-determine natin. Okay? So, as you can see, the total of this quadrant is 90 degrees. Then, meron tayo ditong 50, meron tayo ditong 10. So, ang matitira dito, yung kanilang pagitan, ano pong angle? Paki-chat na lang po ulit sa chat box. $30. Ayun. O, diba? Tamang 30 kasi diba 50 plus 10 is 60. Then, ang total niya ay 90. Di 90 minus 60, 30. Okay, very good. So, this is 30. Ibig sabihin, class, ang phase difference ng dalawa or yung kanilang pagitan, is 30 degrees. Pero, kailangan nating state kung alin yung leading. Dahil sabi dito state which sinusoid is leading. So, sasabihin daw natin or indicate natin kung alin dito sa dalawa yung nauuna or nahuhuli. So, alin po ang nauuna? Si E2 or si E1? Kahit try lang, kahit tula, sa chat box po ulit. So, leading, alin ang leading? E2 or E1 po? Okay, very good. Okay. So, kung na-determine nyo na, pwede na nating ilagay ngayon yung answer natin dito sa phase difference. So, alam na natin yung phase difference, so pwede na natin ilagay E2 is leading E1 by 30 degrees. Okay? So, nakabox yan. Isa yan sa final answer. Okay? And then, pagka sa exam class or sa quiz, so may box itong phase difference dahil sabi state which sinusoid is leading. So, nakabox yan. Then, yung phasor diagram, nakabox din. Pati yung waveform ninyo, nakabox. Dahil di box the final answers. So, ito, hindi ko na lang mabox dito. So, dapat may box din itong inyong phasor diagram. Okay? So, ngayon class, so, naintindihan na po yon.
Nagigets pa ga po? Nakasunod? Pa-react naman po ng kahit anong reaksyon. Kung okay pa kayo dyan, naririnig pa. Ayun, okay. So let us move on. So meron na tayong phasor, alam na natin kung ano ang leading, may phase difference na, waveform naman. Okay? Pasensya na kayo, class. Talagang nanginginig ang kamay ni ma'am. Ano? Tapos, okay. So let us draw the waveform for this one. So si ito muna tayo. Si ito kasi ay nakasign na siya. Ano? So sinusoidal waveform yung ating gagamitin dito. And then, negative yung angle niya. So, shift tayo ng negative papunta dito sa kabila. Yan. So, sabi ko nga kanina, class, pabaliktad yung ating sa waveform. Ang shift niya ay pabaliktad dito, sa ating phasor. So, dito tayo maglalagay ng 10 degrees. And then, mag-add tayo ng 360 degrees dito. Papunta sa right. Tingnan natin. Si 10. Ano nga to? Si 12. Then, ito yung 10. Then, ito ay negative 12. Ito ay negative 10. Okay. For example, 10 plus 180, 190, plus 180 ulit, class. Anong sagot? Ayan, okay. So, ano po nag-answer nyo? 10 plus 180 ay 190. Then, 190 plus 180 po ulit. 190 plus 180. Ayun, may nagsagot. 370. Ayan. So, ganyan lang po. Madali lang. And then, eto class, di ba naka-cosine omega t siya? Convert natin sa sine omega t para siya ay same ng reference. Kasi class, pagka cosine omega t yung ating equation, naka-cosine, ibig sabihin ay cosine wave. So, iba po ang shape ng wave niyan pag ganito. Yan. Okay? So, stick tayo na laging sinusoidal yung ating gagamitin. Kaya pag ganito, convert natin. So, ito, pag i-convert natin, kailangan ang reference niya is itong sa sine omega t, itong si positive. Okay? Since mas malapit naman siya dito sa positive kaysa dito sa kabila, pwede din kasi nating i-utilize itong negative sine omega t. So, mamaya may problem na ganyan. So, pagka ina-utilize natin to as the reference, itong positive sign, so, kailangan natin kunin yung layo o yung angle ni E1 galing dito kay sine omega t. So, nandito si E1. So, ano yung angle niya galing kay sine omega t? Anyone? Para baka di nakikita. Pakitingnan po ha. Pakichat po ulit sa chat box. Anong angle ni E1 galing naman kay positive sine omega t? Di ba galing siya dito sa negative cosine omega t? 50 daw siya. Ngayon, pag galing dito sa x-axis, anong angle niya? Yun. Sagot. Very good. So that is 40 since ang total nga po nito ay 90 degrees ang isang quadrant. Okay, very good. So let us continue. So, kung na-determine nyo na yung class, di ibig sabihin, si E1, si E1, magiging positive na siya. Kung galing siya dito, di ba? Magiging 10 sine omega t, pero yung angle niya, pababa, yung ikot niya.
So, minus 40 degrees. Okay? So, minus 40 yan, pag ilalagay natin yung waveform yan, edi array 10, 20, 30. For example, dito yung 40 degrees. Ayan. Dahil minus ulit yung ating angle. So, 40 degrees plus 180 is 220 if I'm not mistaken. Yan. Then, 220, paki-add na po nito para sure. 220 plus 180. Then, yun yung magiging angle natin dito sa last. Ngayon, nakaano naman siya sa 10. Ibahin natin ang color para makita naman yun. Nakatapat naman to ngayon plus kay 10. Pagpasensyahan nyo ng drawing ko, class, ha? Kahirap mag-drawing din eh. Yan. Okay? So, this is our E1. And then, the other one is E2. Ayan. $220 plus 184. Okay. Ayan. Okay. So, madali lang, di ba? Para tayo nagdo-drawing lang ng kung ano-ano din. Okay. So, naintindihan po ba? Okay? So, mag-a-add lang kayo lagi class ng 360 degrees. Dito sa ating waveform, papunta sa right. And then, baliktad siya sa phasor. Di ba, ang phasor natin, positive siya dito sa right. At ngayon, dito sa waveform, negative. Pag negative yung angle nyo, so, papunta kayo dito sa right. Okay? So, negative nga pala yung mga angle dito. Ayan. Okay. Naintindihan ka? So, kung naintindihan class, ay receipt tayo. Okay? So, pakisagutan po yung sample problem na next. May kopya na naman kayo ng ating lecture. So, hahatiin ko na lang po. Then, mag-raise hand na lang po yung mga gusto sumagot. Kayo po ay may plus points ulit. Plus points pa rin. So, find the phase angle between I1 and I2. So, kagaya po nung kanina, hahanapin nyo lang yung phase difference. Okay? So, i-determine nyo lang kung alin ulit ang leading or lagging sa kanila. So, isa yon 1 point for doon. 3 points for phase difference. And then, pag nag-drawing ng phasor diagram ay 3 points. Sa waveform ay 5 points. Dito sa number 2. So, anyone who wants to try? Hello? Ayaw nyo ng additional points? Baka nakakatulog na ha, pwede naman po kayo mag-breakfast, drink your coffee. Although may caffeine, ang caffeine ay masama sa katawan, but drinking moderately is, I think, acceptable. Para magising tayo. Monday na Monday pa naman, alam kong kapoy. Then online class pa. Okay, so sino pong gusto? Determine the phase angle between the I1, I2. Wala? Or ako muna ulit? I see Ay, hindi na kayo nagka-plus points. Si ma'am na ang nagka-plus points. Dinglasan, may tanong po. Ma'am, isa-isa nga po. Like phasor diagram tapos phase angle. Yung Pwede pong phasor diagram. Isa-isa.
Phasor diagram sa'yo. Apo, okay lang po sa Yun po yung una, ma'am, no? Oo, yung vector. Yung parang Okay po. vector diagram. Okay po. Tapos, pagka-drawing mo, sino yung magde-determine ng angle between tsaka yung leading or lag? So, another 3 points po doon. Sino pong gusto? Or gusto ay tumawag si ma'am. Tapos, ako na lang po sa waveform. Para sure. Kaso sayang, 5 points ang waveform. Okay, si Dinglasan ang phasor. Dali lang kasi class ang phasor. Kung naaalala nyo, pwede nyo talagang i-review yung notes nyo ng physics. Kasi halos same lang naman ng process, magkaiba lang yung ating notations. Naging sine at cosine omega t lang yung x and y axis nyo. Pero halos same lang naman, counterclockwise, positive, clockwise, negative, di ba? Ganun din naman sa physics. Okay, so try natin tumawag. Yung mga wala pang ano din eh. Kanako, may tanong po. Ma'am, pwede po dun sa pag-determine po ng leading and lagging. Pati face angle. Pagka drawing ni Dinglasan. Kukunin mo. Okay? Okay. So, si Kanako ay sa face angle. Then, after nyo pong sagutan yon ay ako na po sa waveform muna. Ayun. So, let us give them time. Then, I will teka lang. Meron na kasi ang computation ng inyong midterm grade. Kaso class, hindi ko pa na i-release sa inyo dahil na hindi ko sure kung ganito ba. Pero ito yung computation ng ROS course. ROS course nyo lang. Papakita ko sa inyo.
Okay, kamusta po yung mga magre-recite? So, inaayos ko lang po yung computation ha. Papakita ko sa inyo ang inyong midterm grade. Okay lang ba yon? Ayun. So, take your time. Ano, inaayos ko lang din yung computation dito. Pero ari raw scores ha, raw scores to. Ang nakatransmute lang dito ay yung exam. Okay na po. Para ma-checkan natin. Nasa na si Ding Yes Lasan at po, saka ma'am. si ano. Ayun. Ipa-present permission po. Ah, okay.
Hello po. Ayun. Bale since negative sign po, dito po tayo magsa-start dito sa part po na ito, sa left side po na may sign omega t. Negative sign omega t. Then, tapos positive po yung cosine natin sa I2. So dito naman po tayo magsa-start sa ano po, sa taas po na positive cosine omega t. Tapos, since positive po yung 25 degrees, ang ikot po niya ay counterclockwise, which is paparto po. So, yung 25 po, pababa po yun. Tapos, ito pong I2 ay negative, clockwise po siya, dito po pababa po. Na ang, ayun po, pababa po yung 40. So, ganito po yung kinalabasan po ng aking phasor diagram. Okay. Wag mo munang alisin. Checkan natin. So, ang I1 niya ay itong nasa kabila. So, negative sign omega t. Correct. And then, plus 25. So, this is correct. Correct po yung phasor diagram niya for I1. Then, for I2, ang sabi ay positive cosine omega t. So, tama. Positive y-axis. Then, minus 40. So, this is correct also. So, tama po parehas yung kanyang diagram for I1 and I2. How about, so, ibig sabihin, naintindihan na, ano? So, sana po yung iba ganun din. How about yung kanyang phase angle? So, ang tanong, kung ang I1 daw pa ay leading or lagging, ano? So, leading or lagging ba siya kay I2? So, sino po? Si Kanako. Okay. So, ano pong answer? Yan. Kanako. Ang sagot ko po ma'am ay ano po. Laging po siya kay I1 is laging is laging ano yun? I2 is leading by 105 degrees po. Or I2, ano po? Sorry pa ulit po. or I2 is leading by 105 degrees po. Okay. Pa-share screen nga po ulit yung lasan. Check natin kung tama. Yung lasan, dito points. Kanako 2 points. Ayan. Ang sabi niya, I2 is leading I1, tama ba? By 105. Yun nga ba sabi mo kanako? Ayan. So, check natin kung 105. So, nauuna si I2. So, tama. Nauuna siya. Nauuna ka pa ganun. Hindi. Parang baligtad ata, class. Hindi ka nauuna si I1. Check nyo nga. Tingnan nyo. Hindi ka nauuna po si I1. Anyone? Oo, baliktad lang yung sagot niya. Pero check natin yung angle. Katama naman yung angle. So, 40 plus 90, 130. Mali din ata ang angle mo, kanako. Check mo ulit, ha? 40 plus 90. Okay, kanako, ikaw ang sumagot. Mag-on mic ka. 40 plus 90 po ay 130. Plus 25. Plus 25. 155. Ayun. Sige, ulitin mo. Ang sagot mo? I1 is leading by 155 degrees po. Ayun. Okay. So, that's correct. So, I1 is leading I2 by 155 degrees. Okay. So, that's correct. Yun po ang sagot po dito. So, plus 3 po parehas sila. Okay.
So, let me share my screen. Balik po tayo doon. Ngayon, class, waveform naman yung ating gamitin. Okay? I mean, waveform yung ating ipakita. Lo. Ayaw. Ayaw. Ano nangyayari din? Ayaw gumana. Okay. So, yan. Gumagana na. Yan. Hindi ko sure kasi kung alin ang negative, positive dito. Okay. So, ito ay negative sign, omega t. Ito class, si 377, ibig sabihin, equal siya kay omega. Okay? Pero ngayon class, hindi muna natin ito papakailaman kasi tayo naman yung nagpa-plot pa lang. Hindi pa naman natin sinosolve. Hindi pa tayo dun sa series AC circuits. So, in this case, as is lang muna yung 377. Pero equal yan kay omega. Okay? So, sabi dito, negative sign omega t. So, negative siya. Negative phase. Okay? Then, plus 25. Okay? Pero ito class, kahit pa yung negative, dahil ito yung sign, sinusoidal pa rin yung wave natin. Pero negative siya. Tapos, plus 25. So, dito tayo, assume natin na this is our positive 25 degrees. So, dito tayo. And then, ito class, di ba sabi ko, itong cross-section point na ito, this is 0. So, balik tayo dito sa 0. Okay? So, meron tayong 25. Kailangan lang natin dito ng another angle para maging total nila is 180. Okay? Dahil nga nag-0 siya dito. Ibig sabihin ay 180 minus 25 is equal to, anong sagot? 180 minus 20 is 160 minus 5, 155. Tama? So, meron tayo dito ngayong 155. Pero, pag pinag-add natin yan, total niyan is 180. Okay? Kaya lang dito class, nabalik sa 0. Dito sa ating cross-section na yan. Then, another 180. Dahil ang total dapat natin ng kabuoang cycle is 360 degrees. So, ano pong answer pag 155 plus 180? 155 plus 180 degrees. Pakicheck nga po. Ang kalko ni Mama. Anyone, pakicheck naman po sa chat box. Para nagpa-participate kayo at alam ko ay may nagigising pa. Okay, so 335 daw sabi sa chat box. Sabi sa chat box. Okay. Pero ito ay negative phase. Negative, naka-negative yan. Okay, and then ang amplitude niya ay 4. So, ito dito tayo, negative 4, then ito ay negative 5, tapos dito ay positive 4, then positive 5. Diba? Haling-hinan lang naman yan. Nagpa-positive, nagne-negative yung ating amplitude. So, ating i-drawing yung gitna nito, pero tapat ay sa negative 4. Bahin natin ng color. Sensya na klase. Nanginginig talaga ang kamay. Yan, wala sa gitna. Ano ba yan? Lagyan ko na lang ng para yan. Then, gitna. Tapat ulit sa 4. 4 yung amplitude. Yan, wala na naman sa gitna. Pero ganyan po dapat yung kalalabasan. Roughly, this is the yung itsura. So, this is I1. Another one, ito, since naka-cosine to, si I2, convert natin to sine. Okay? Cosine, so ito yung positive cosine, then minus 40. So, ang naging phasor niya ay yung nandito, di ba? Si I2. Ito yung 40. Si I2.
Correct me if I'm wrong, ha? So, ibig sabihin, from sine omega t, 50 degrees siya. Positive. Okay? So, let us change the color for this one. So, si I2 ay plus 50. So, dito siya. Pero positive yung amplitude sa 5. So, 50, then 180, dito ay 130. Then, 130 plus 180, ano class ang sagot? $130 plus 180, so 310 daw. Yan. And then class, ito ay, ang ginagawa natin ay 2, ang amplitude niya ay 5, so dapat katapat siya ni 5. Yeah. Escape. Ito lang, ito siguro ang pinakamahirap dito sa part ng pagdodrawing ng waveform, ano, yung pagpapatama ng mga points. Yan. Tapos yung gitna dapat nito, katapat naman ulit ay dito si 5, negative 5 sa baba. Yan, nanginginig-minig pa si ma'am. So this is our I2. Okay? Naintindihan po? May tanong po, pwede magtanong kung merong hindi nalinawan. Yes, pansinin po ninyo ang naging kaibahan niya dun sa first number natin. As you can see, our first sample problem, parehas po siyang positive amplitude niya, positive phase. So, kita nyo, class, nagsimula siya sa taas and then pababa. Ito, class, napansin nyo, yung I1 natin, negative 4 siya. So, sinimulan natin siya dito sa baba, negative, then pataas. Pero yung shape niya, class, sinusoid pa din. Ano nga lang siya, parang naging, parang nagsalungat lang sila ng shape, pero, same pa rin. Dito lang siya nagsimula sa baba dahil ito ay negative yung amplitude. And then, yung I2 naman natin, kinonvert natin to sine. So, hindi ko na pala nailagay dito. So, ang I2 kasi class, pag kinonvert natin into sine, yung equation, so magiging I2 is equal to 5 sine omega t plus 50. Okay? So, kinonvert natin siya dahil naka-cosine ito. Okay? So, positive naman yung kanyang amplitude, positive 5. So, kagaya lang din po nung nasa unahang part, nasa unahan nating sample problem, yung kanyang shape. Okay? So, may tanong po dito sa number 2. Anyone? Kaya pinilit ko tong simulan nung nung face-to-face dahil alam ko nga na madaming malilito dito. So ay na lang ninyo na maswerte pa rin yung schedule nyo kasi makakapag face-to-face pa tayo next week. Ang pang Thursday hindi na. As in, diretso na puro holiday. Tas puro online yung tatapatan na may pasok. Okay, so po, okay na po kayo dito? Pwede magtanong ha? Uy, hindi ko tuloy maintindihan. Wala man lang nagre-react. Pa-react naman po ng heart kung naintindihan. Parang puros isgera yun nag-heart. Siya. Okay, so ako na din po muna dito. Para lang hindi na kayo malito. Maubusan kasi tayo ng time. So sa number 3 class, instantaneous current equations, kasi walang equation na given. Ang nakalagay lang ay yung leading at lagging. The number
Then letter B, draw the vector and wave diagram. So yung vector class, yun din yung phasor diagram na sinasabi. Then assume I1 is equal to everyone. Ibig sabihin class, pare-parehas sila ng magnitude. So pag pare-parehas ng magnitude or amplitude pala, pantay-pantay yung waveform nyo. So unlike pagka magkaiba dito, kagaya dito magkaiba 4 at 5. So mas mataas dapat yung sa 5 kaysa sa doon sa 4 pagkagawa kayo ng waveform. Okay? So dito, pantay-pantay dahil pare-parehas naman 5 amperes yung amplitude or magnitude niya. And then, ang reference vector daw ay si I1. Okay. So pag i-drawing natin yung wave, yung vector diagram nito, so the reference is I1. So let us assume that I1 is in the positive x-axis or the sine omega t. So, ito daw si I1. Yan. Bahin natin ng color doon sa iba para kita ninyo. Sabi, I2 leads I1 by 45 degrees. Ibig sabihin, nauuna daw si I2 ng 45 degrees kay I1. Pero dapat assume nyo na estimate nyo na parehas lang ng haba sila ng arrow. Okay? So, we have here the 45 degrees. This is I2. And then, another one, sabi, I3 leads I1 by 30. So, nauuna ulit siya ng 30 degrees naman. Pagpalagay natin na nandito siya. So, this is I3. Then, I4 leads I3 by 60. Okay. So, si I3, itong color green, nauuna daw ng 60 degrees. Laging nahuhuli ng 60 degrees si I4 kay I3. So, magbibigay tayo ng 60 degrees pababa dito mula kay I3. So, ito'y 30. So, another 30 dito. Yan. So, this is I4. So, total niyan galing kay I3 ay 60 degrees. Dahil lags I3 by 60. Okay? Naintindihan po ba ito? Zoom in natin. Yan. May tanong po dito. Sige, ulitin natin ha. Okay, nakikinig pa ba? Pa-heart naman kung may naririnig pa kayo. Ayan. Ulitin natin ha para maintindihan nyo. Ayan. I2 leads I1 by 45. Nauuna si I2 kay I1 ng 45. So, yun po yung ginamit natin. Ito po yung color blue. Si I2, nauuna ng 45 dito kay I1. Si I1 yung reference natin or yun yung nasa x-axis, positive x-axis. Ngayon, may padalawang condition. Si I3, nauuna ulit kay I1 by 30 naman. So, ito yung color green natin. Yan. Then, last condition, si I4 daw, nahuhuli kay I3 ng 60 degrees. Okay? So, maglalagay tayo ng angle pabalik dito ng 60 degrees galing kay I3 dahil nahuhuli daw si I4 kay I3 ng 60 degrees. So, ganito po yung magiging phasor diagram natin or vector diagram natin for this number. Okay? So, by following the conditions given here. Okay? So, ngayon, class, pwede na natin siyang gawan ng instantaneous equations. Okay? So, ang gagawin nating instantaneous equation ay ang reference na natin, class, is yung sin omega t. Okay? Para lahat naka-sin omega t na, madali na natin siya magawan ng waveform. Okay. So, unahin natin si I1. So, ang amplitude niya ay 5. Sundin natin pala yung color na binigay ko sa kanila para di kayo malito. So, lahat naman ay 5 ang kanilang amplitude. So, I1 is equal to 5 sine omega t. Ayan. Ampere po ang unit. So, sin omega t lang si I1 kasi class 0 degrees. So, pwedeng hindi ka na maglagay ng plus 0. Okay? Pag 0 ang degrees,
lies on the x-axis or y-axis. So, pwedeng din na kayo mag-plus or minus ng angle dyan. So, yan lang po yung equation natin. Then, kunin natin si I2. So, I2, ang angle niya galing dito sa 0 is 45. So, pwedeng ilagay natin dyan na 5 sine omega t plus 45 degrees. So, ganyan po maggawa ng equation. Then, I3 is equal to 5 sine omega t. Yung angle niya galing dito sa 0 is 30. So, plus 30 degrees ampere. Then, last, si I4. So, I4 is equal to 5 sine omega t. So, pag galing plus dito sa 0, 30 degrees lang siya. Diba? Lagyan natin. So, ang reference sa itong si sine omega t, dito, 30 degrees lang siya. Pero class, ang ikot niya is clockwise. Kaya yan class ay magiging negative yung angle niya. Minus 30 degrees. Then, ampere ang unit. Okay? So, may tanong po dyan. Nakuha po yung papaano kinuha. Anyone? Ayan. Madali lang naman, di ba? So, basta ang reference natin dito, class, is itong si positive sine omega t. Okay? So, pag nakuha na natin yan, so meron na tayong equation na ganyan, kunin naman natin, class, is yung kanyang wave diagram or waveforms. Okay? Kasya pa ba dito? 4 to. Pagkasyahin natin, class. I-zoom in natin, ha? Okay. Pantay-pantay lang naman to, class, kasi 5 lang naman parehas. Pare-parehas yung kanilang amplitude. Okay? So, sine omega t, 0 siya. E di class, di ba sabi ko nga sa inyo, itong cross-section na yan is that's the 0 degrees. Okay? So, mag-a-add lang tayo dito ng 360 degrees. So, pagpalagay natin, ito ay yung 180, then antayin naman natin. Sobrang kabingin na. Parang ang mas mahirap pa dito magpantay ng mga linya. Pagdadalahin ko na lang pala kayo ng ruler pagka sa finals. Yan. Okay? So, pagpalagay ito si 180, and then, ito si 360. Yan. Then, yung gitna dapat, yun yung katapat ni 5. Yan, hindi pa pantay. Sensya na kayo. Nanginginig pa ang kamay ni ma'am. Okay? So, this is I1. Then, ang sabi, plus 45 daw tong kabila. Ay, dito sa kabila. Plus 45. So, 45 minus 180. So, 135. Pagpalagay natin dito, assume natin. Yan. Ito ay negative 135. And then, 135 plus 180. Kayo naman, 135 plus 180. Ayun, 315. So, meron tayo ditong 315. And then, ganun po ulit. Sa 5 po ulit tayo tatapat. Kunin natin yung gitna nito.
So, pagpalagay natin dito, and then to gitna ulit ay dito. Laga naman. Mas madali pagka sa whiteboard maggaganito. Yung sa face-to-face. Kaysa dito sa nanginginig-nginig pa ang kamay ko. Ayan. So, this is our I2. Pasensya na sa drawing ha. Pero sana naman nagigets yung vision. Yung gustong makita dapat dito. So, ito naman, plus 30 naman si green or si I3. So, mas mababa dito. For example, dito siya, 30 degrees. And then, meron tayo dito, 150. Then, 150 plus 180. So, ano po ang answer, class? 330. Very good. So, pagpalagay, dito si 330. Yan. So, ganun lang po ulit ang process. Kunin natin yung gitna. Tapat ulit kay 5. Gitna niyan. Pasensya na nanginginig ang kamay. Ayan. Okay? So, yung green, yun po yung I3. Then, last, I4. Ang I4, ang angle niya ay negative 30. So, dito tayo sa kabila. Ayan. So, negative 30 plus 180. Anong sagot, class? 30 plus 180. $210. So, saan yun papatak? So, dito. Then, 210 plus 180 is 390. Ayan. Kunin na ulit natin ang gitna niyan. Then, ito. Sa pagkakadrawing ko lang, kaya ganitong itsura, parang alangan. Pero sa totoong buhay, yan ay kakasunod. Dito nga natin sa mga. Ay, hirap. Pasensya na. Nanginginig ang kamay. Yeah. Okay. So, last, this is our iPhone. Okay? So, as you can see, may kanya-kanya silang pagitan. May mga kanya-kanyang face differences. So, in this case, class, wala namang sinabing kunin yung face differences nila. Hindi ko sure. Tingnan natin kung sabi. Okay, wala naman nga. So, ito po yung ating waveform. So, kopya, screenshot. So, anything to take note this, okay? So, binigay na po sa inyo ang handout. Kayo na pong bahala sa pagkopya ng solution or kung nagre-record ng klase, ay much better. Kung merong kakayanan mag-record yung inyong devices. Okay, so iniba-iba ko na po yung kulay ha, para hindi malito kung yung alin ang waves na nito. So, kinolor coordinate ko na po yan ha. Para alam nyo na ito yung waveform ni I4, ito si I1, ito si I2, I3. Pero class sa exam, hindi ko naman kayo nare-require na magdala ng sobrang daming color ng ballpen ha. So, siguro enough na kung magdadala kayo ng red ballpen para lang pang label, para hindi makakalito yung drawing nyo sa inyong finals. Okay? At saka yung gagawin nyo sa quiz. Although ang quiz, hindi ko alam kung
saan kayo sisingit ang quiz na face-to-face ng pang Thursday na klase. So, yun ang iniisip ko pa. Okay. So, any questions, clarifications on this topic so that we can move on dun sa next one? The next one is, lalaroin nyo lang yun. Madali lang yun. Okay, so please react, any reaction kung gusto ng, kung okay na dito, kung wala nang tanong dito. Okay, sure yun ha. So, ito class na ganitong klaseng tanong, yung mga ganito, yung sample problems 4.2. So, 10 points ko to. Basta kompleto. May phase differences, phasor, at saka waveform. So, 10 points po yan sa inyo. Exam. So, aralin ko Okay. So, ngayon, dito na tayo sa summation. Ibig sabihin, class, kukunin na natin yung resultant vector. So, alam nyo na yung mga resultant na yan. Okay? So, mamaya, i-review natin. So, summation. Okay? Meron tayong dalawang klase ng summation. So, una, in phase. So, mamaya naman yung out of phase. So, dito muna tayo sa in phase. So, pag in phase, two or more sinusoidal voltage or current waves are in phase and having the same frequency. So, they may be added to yield the sine wave of the same frequency. The total value is equal to the arithmetic sum of the maximum values of the component wave. So, pag in phase, as you can see class, possible magkaiba sila ng amplitude or ng maximum values, pero sabay yung kanilang waveform. Ibig sabihin, class, kung ano natin sa phasor diagram, parehas sila ng angle. Kagaya dito, as you can see, si V2 at si V1, they all lie on the positive x-axis. Ibig sabihin, parehas na 0 degrees yung angle nila, or kaya naman, pag kinonvert nila into positive sine omega t na reference is parehas na doon papatak. Okay? So, kahit mag-iba-iba yan ng angle, pero pag kinonvert mo into the same reference or to one reference, is parehas doon na patak yung vector or yung phasor nyo. Ibig sabihin, in phase po yan. Sabay yung waveform kahit mag-iba-iba yan ng maximum values or ng amplitude. Okay? So, we have here, sabi nga kanina, okay, balikan natin, ang total value niya is equal to the arithmetic sum of the maximum values of the component wave. Ibig sabihin ng arithmetic sum, so direct lang na i-add nyo. Okay? Hindi pa siya yung kagaya ng vector summation. So, sa vector summation kasi, para nag-utilize kasi tayo doon ng Pythagorean method, yung triangle method. Kasi ang tanda ko doon if I'm not mistaken, ay yung formula is square root of a squared plus b squared. And then, sinasummation pa yung x and y components niya. Dun, bago mo makuha yung resultant for x and for y. So, dito, arithmetic sum. So, diretsong add lang. Parang normal na number lang. Okay. So, for number 1, so anyone who wants to try? Okay, may masapat. For number 2, in phase pa lang pa, in phase. Wala pa dito magkakaiba. So, sabi ko nga class, pagka ganito naka-instantaneous form, iba-iba yung kanilang references, iba-iba yung angle. Pwede nyo siyang i-convert sa pare-parehas na reference para makita nyo na pare-parehas lang ang kalalabasan niya. So, for number 2 yun. So, anyone for number 2. So, si Dimasakat, pwede mo nang sagutan siya para mas share screen mo na mamaya.
yung answer mo. For number 2, wala po talaga magta-try. Try lang. Okay, so habang binibigyan natin ng times, di masakat for number 1, so, pwede kayo mag-try, mag-raise hand kung mga gusto mag-sagot for number 2, ah. Okay, wala po talaga. So, ako na lang po ulit sa number 2. Then, yung number 1, 3 points po yan. CD Masaka. Mama, kayo na po. So, you may share your screen. Ma'am, nakikita po. So, ang given po is V1 is equals to 50 volts and V2 is equals to 25 volts. So, hanapin po natin ang total voltage. So, VT is equals to V1 plus V2. So, ang total voltage po is 75 volts. So, sa instantaneous voltage naman po is equals po siya sa 75 sin omega t po. Okay, very good. So, sabi ko naman sa inyo, class, arithmetic sum lang. So, tama na ini-add niya lang po yung maximum values. So, yun naman po yung sabi dun sa instruction, di ba? Okay? Kaso, ano daw yung instantaneous voltage? Di ba sabi ko, class, pagka walang angle, ibig sabihin 0 degrees yun. So, ilalagay nyo lang siya as sin omega t or cosine omega t. Pero in this case, reference natin lagi, sin omega t. So, that is correct. So, the answer for this one is 75 sin omega t. Saan na yun? $75 sin omega t volts. Okay. Then, for number 2, what is the total for V1, V2, V3, and V4? Total instantaneous voltage equation of the given data. So, sabi ko nga, class, class, kahit mag-iba-iba yan ng angle na yan, pero pag kinonvert mo yan is halos dun lang din naglalay yung vector. Kaya natawag itong in phase pa din. Pag ganito, class, para di kayo malito, gumawa kayo ng phasor diagram para alam nyo kung saan papatak yung mga phasor. For example, ito si 20 sin omega t, dito si V1.
'di ba? Walang angle. Si V2, bahin natin yung color. 15, pero iba-iba sila ng amplitude ha. Magnitude. 15 cosine omega t plus 90. So si cosine omega t, ito siya, 'di ba? Positive y-axis. Pero minus 90 daw. So dito lang din siya. So 15 lang, so mas maliit yung arrow niya kaysa kay V1. So ito si V2. Then another one, si V3 minus cosine omega t plus 90. 'Di ba si negative cosine omega t, ito yung negative y-axis. Pero nag-plus 90. So ang ikot niya papunta dito na 90 degrees. So dito po ulit siya. Pero ang kanyang magnitude ay 10. So dito. V3. Okay, nakikita na kung ano nangyayari. Parehas lang na lahat nandito sa ating positive x-axis pagka ipinlot natin. Then ito, si negative 20 naman, galing siya dito kay negative sine omega t dahil negative sign yan. Okay? Pero, nag-plus siya ng, wait lang, bakit plus 180 to? Negative sign. Okay. So, pag nag-plus ng 180, so galing dito, pag ganito, dun ulit. Okay? So, ito yung 180. Dito ulit ang kalalabasan, pero 20 siya, so pantay sila ni D1. Yan. Okay, medyo na-lit ako doon Pero pares nga lang pala. Ang ini-imagine ko kasi is pabalik, pag ganyan. Pero ang ginawa niya is papunta dito. So, as you can see, class, V3, V2, V1, and V4, lahat pumatak siya. Nung pinlat natin, lahat pumatak dito sa positive x-axis. And then, pantay na pantay po si V1 at V4 since pareha sila ng amplitude. Ano? Okay? Then, si V2, 15, kaya dito. And then, si V3 ay 10, kaya dito. Mas maliit dapat yung kanyang line. Hindi ko na pala nalagyan ng line. Ano? So, ito siya. Yan. Then, si V2, ito. Then, si V4, yan. Yan. Okay? So, naiintindihan po ba ang nangyari? Yan. Hello. Naiintindihan ka. Kinakabahan ako pag walang nagre-respond. Mag-respond naman po kahit pa paano. Yan. Thank you so much. Okay? So, gagawin nyo din to ha. Okay. Ulitin natin para sure. V1, 20 sin omega t, 0. Understood? Dito siya. Positive x-axis. Si V2, sabi, cosine omega t minus 90. Si cosine omega t, itong ating positive y-axis. Pero sabi, minus 90. So, papunta dito. Clockwise pababa. So, dito lang ulit siya. And then, yung isa naman ay negative cosine omega t dito sa baba, negative y-axis. Pero nag-plus 90. So, papunta lang dito. Dito lang ulit. And then, negative sine omega t. So, dito tayo sa left. Then, plus 180. So, counterclockwise. Papunta dito. Kaya may violet dito. Dito ulit pumatak. Ibig sabihin, in phase siya. So, sabay-sabay lang yung phasor or yung ating waveform pagka ganyan. No. And then, i-add lang natin. Okay. So, VT is equal to, since pare-pares nga lang siya, magiging 20 plus 15 plus 10 plus 20 volts ang unit niyan. So, VT is equal to 20 plus 15. So, ano pong total? So, paki-add nga po, class. Pakilagay po sa, ayun, pakilagay sa chat box. May naglagay na. So, the total is 65 volts. Ngayon, ang sabi, kunin daw ulit yung instantaneous voltage equation. So, nakuha na natin yung magnitude or yung amplitude. Ano naman daw yung instantaneous equation?
Since ito class, as you can see, they lie together on the positive sign omega t. So, wala siyang angle. Kaya pwede natin itong ilagay as, ganun lang ulit, kagaya nung kanina. Magiging Vt is equal to 65 sine omega t volts. So, huwag kakalimutan ng unit ha, kahit naka-instantaneous. So, ganun lang po ulit ang nangyari. Naintindihan na po. Okay. Thank you so much. Madali lang naman pagka in phase. Ano? Pag out of phase, yan. Yan yung kaparehas ng inyong physics. Yan. Summation of out of phase sinusoidal waves when two or more sinusoidal voltage or current waves are out of phase and having the same frequency. They may be added to yield a sine wave of the same frequency. As you can see, class, magkaiba sila ng, hindi na sila sabay. Pag kasi in phase, ibig sabihin sabay yung wave nyo. Kahit magkaiba na magnitude. Okay, so ito, magkaiba na magnitude or amplitude. So, mas mataas si V1 kaysa kay V2. And then, hindi pa sabay. Kita nyo naman, class, meron silang phase difference. May pagitan yung kanilang waveforms. Okay, yan o. Merong pagitan ang waveforms. Ibig sabihin, out of phase. And then, kita nyo naman sa phasor diagram, meron silang pagitan dito na 30 degrees. Yan. So, paano kaya yan? Hindi resultant. Kukunin natin ang resulta. So, this is the first way para ma-solve yung out of phase, summation of out of phase sinusoidal wave. So, meron pa kasi tayong ibang ways. So, pwede natin gamitin dito ang complex numbers or kaya naman ay yung polar form. So, yung rectangular form and polar form of a number. Okay? So, itong summation of x and y components, ito yung kaparehas ng vector. Vector summation nga ang tawag dito. Vector summation. Pares lang ginagawa sa physics ninyo. So, the addition of or subtraction of two or more values start with finding their vector representation or kaya yung tinatawag natin phasor diagram. The vertical and horizontal directions, and from this calculation of the vertical and horizontal components or yun yung x and y components can be attained for the resultant r vector, which is the total value. Ito yung sinasabi ko, parang kaparas ng Pythagorean, yung square root of x squared plus y squared. Pero yung x at y, yun yung summation ng x and y components natin. And then, dito lang class sa electrical, mas sanay na, mas madalas ginagamit ay angle phi. Pero okay lang naman ang angle theta yung gamitin. Pag kukunin yung total angle, yung resultant angle natin, so ito ay naka-raise to negative 1, hindi na lang na, So, raise to negative 1 po ito ha. Yan ay arc tangent y over x. Okay, so let us solve this one. Okay. So let us plot this. Mag-add nga tayo ng blank. Ayan. So, at the following currents, I1 and I2, dalawa lang. I-plot muna natin para madali natin makuha yung vectors. Okay. So, ang given ay 7 sine omega t. Then, the other one is 10 sine omega t plus pi over 3. Okay? So, naka-radian yung angle natin dito. 7 sine omega t. So, dito lang siya sa x-axis. Walang angle.
So this is our I1. Then pi over 3, convert natin. Pi over 3 times 180 over pi. So 180 divided by 3, 369, 20, is 60 degrees, if I'm not mistaken. So lagay natin dito, change the color para hindi malito. Okay. For example, we have here, mas mataas yung magnitude or amplitude dito. So, dapat mas mahaba yung arrow niya dito. You have here the I2. Then, meron silang pagitan na 60 degrees kasi 60 degrees daw. Positive, if I'm not mistaken. Ayan, okay. 60 degrees or pi over 3. Okay, kunin natin ngayon yung x and y component nila. Okay, dito muna tayo sa x. Paano nga po ulit? Sino po nakakaalala? So, ano po ang x component ni I1? Anyone? Pwede mag-chat sa chat box kung nahihiyang umimik. Hello, nakalimutan na. Naku, nakalimutan na ata. Okay, so alalahanin ninyo ha. So, di ba ito ay, ang magnitude ni I1, so for I1 is, so 7, and then ang angle niya is 0. So, di ba pag kukunin natin yan, so this is, gawin natin black. So, this is magiging 7 cosine 0 degrees. Then, the x component of I2 ay, ito ay positive, di ba? Dahil ito ay positive. Then, ito ay negative. So, plus, magnitude of I2 is 10 cosine 60 degrees. Am I right? Naaalala na ba kung paano kumuha? 'Di ba? So, 'di ba ganyan 'yon? And then y component. Okay? So 7 sine 0 din lang naman 'yan dahil nasa x-axis siya, 'di ba? And then plus 10 sine 60 degrees. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, ha? So, ito yung matagal ko na din noong ano pa ako nagturo nito eh. Nung itong mga vector. Okay? So, naaalala na ba? Okay. So, ano po ang value nila? Ano? So, i-add po ninyo sa inyong calculator ha. Naka-degree po tayo ha. Degree ang ating ginagamit. So, check nyo baka naka-radian yung calculator nyo. So, ano ang numerical value nila or in decimal form, what is the equivalent of the x and y components natin? And then, pag nakuha nyo yung class, lalagay na natin siya sa R. So, square root of x squared plus y squared. Ito yung total ng x and y component nila para makuha yung resulta. And then, kunin din natin yung angle theta or phi. So, arctangent. Then, yung total ng y component and then over the x component para makuha yung resultant angle natin. So, pakilagay naman po sa calculator. 7 cosine 0 degrees plus 10 cosine 60. What is the answer? Okay. So, may nagsagot. Thank you so much. 12. Then, how about yung y component? Ano pong sagot?
Anyone? Ayun, okay. 5 square root of 3. Okay. Since class, hindi pa naman ito yung final answer. Kasi ang final answer for this one is itong r at saka itong theta. So, pwedeng ilagay nyo na lang na 5 square root of 3 dito. Okay? So, lagay natin siya dito sa ating formula for resultant. So, magiging 12 squared plus 5 square root of 3 squared, then square root of them. So, what is our resultant? R. Pakilagay na po sa calculate. Okay, yan. Pwede na po tayo dito mag-round off since ito na yung final answer. So, tama po ba? Sa pare-pares na answer, 14.7 986. So, ito class ay current ha. Ito yung ating amplitude or magnitude. Then, pag nag-arctangent tayo, yung buong value pa rin dapat ha, dahil doon tayo magra-round off sa final. So, magiging 5 square root of 3 over 12. So, ano po yung resultant angle natin? Same po ba with others? 35.8175. 35.8175 degrees. Okay? So, ito po yung ating resultant. Pero syempre, class, ibabalik natin siya dun sa ating instantaneous form or instantaneous equation. So, magiging IT is equal to 14.7986 sine omega t. Parang hindi na pala kasya. Teka lang. Okay, dito na natin sa baba ilagay. Okay, so IT or total current, resultant current, 14.7986 sine omega t plus 35.8175 degrees. Don't forget the unit which is ampere. Okay? So, this is our final answer. Okay? Kung ipa-plot po natin yan, eh di nandito siya sa gitna dahil dito yung ating angle na 35. So, ilagay natin. Kung ito yung angle na 35, so mas malaki siya dito sa dalawa dahil resultant. So, nandito siya. So, ito si R or resultant. Okay? So, naintindihan po ba? Naaalala na. Unti-unti naaalala yung pagkuha ng resultant. Ayan. So, very good. So, I hope yung iba maalala na din on the way. So, gusto niyo po ba magsagot ng recipe dito? For number 2. So, kailangan nyo talagang, kahit hindi sabihin na draw the phasor diagram, i-drawing nyo pa rin para mas madali nyo makuha yung, yung X and Y component. So, anyone who wants to try number 2, so ganun lang po ulit ang process. Ko-convert nyo muna yung angle to degree ha, yung pi over 6. Anyone? Walang gusto mag-try. Sayang naman ang, dito, additional points. So, last call. Okay, wala talaga. So, ako muna po ulit para ma-practice kayo.
Excuse me. Okay, so tayo ay number 2. So this is number 1. Then number 2. So the question for number 2, two alternating voltages are represented by E1, 50 sine omega t, and E2, 100 sine omega t minus pi over 6 volts. Okay? Draw the phasor diagram and find by calculation a sinusoidal expression to represent E1 plus E2. So, ganun lang po ulit ang process for this one. So, drawing ulit natin ang phasor diagram. Okay. Pero this time class, voltage na yung given. So sabi, 50 sine omega t, yung isa F minus pi over 6. 50 sine omega t, so dito lang siya sa ating positive x-axis. Palagay natin dito siya. Ayan. So this is our E1. Ngayon, negative pi over 6, convert lang natin ulit to degree. So, pi over 6 times 180 over pi. Cancel. 180 divided by 6 is 30 degrees, if I'm not mistaken. Okay? So, sabi ay minus. Ibig sabihin, check natin, sign ba parehas? Okay. So, minus, ibig sabihin, clockwise yung ikot niya, nandito siya ngayon. Pababa, yung 30 degrees. And then, mas mahaba siya dahil 100, di ba? Doble dapat ni E1. For example, ganyan. So, this is our E2. Yan. Mas mahaba siya. Okay? Bye-bye po, ma'am. Okay. So, let us continue. Yan. Meron na tayo ngayong phasor diagram. Kunin natin ngayon ang resultant nila, E1 plus E2. Okay? Kunin ulit natin ng x component. For E1, so ito ay plus, minus. For E1, so ito ay 50 cosine 0 degrees, diba? Then, si E2 ay positive x-axis. So, plus 100 cosine 30. Tama ba? Pag galing sa x-axis dito, 30. Negative. Check nyo nga. Baka si ma'am ay kakamali. Correct me if I'm wrong. Check ko din. Kasi nasa negative y-axis na siya. Pero positive x-axis pa rin naman. Kaya ko siya consider na positive. And then, yung angle niya, galing naman dito kay x-axis. So, 30 degrees yung ginamit ko. Uy, tama ga. Walang nagre-react. So, y? Okay. Y components naman po tayo. So, nasa 0 naman ulit itong si 50. Di ganun lang po ulit. So, 50 sine 0 degrees. Kaso class, nasa negative y-axis tayo. Kaya magne-negative to. So, 100 sine 30. Okay? So, correct me if I'm wrong again, ha? Kasi, nung nagturo ako last time nito, meron silang ibang way para magawa ito. May iba silang way. So, iba yung sa akin, iba yung kanila. So, let us continue. Check natin kung paparehas yung answer ko. Pagka iba yung, iba kasi yung aking technique, So, check ko kung tatama dun sa original na answer, So, check muna natin.
So, 50 cosine 0 plus 100 cosine 30. Ano po answer? Pakichat po ulit sa chat box. Hello? Hoy, wala na atang nakikinig. I see ah. Pa-react naman po kung naririnig pa po ang aking audio. Ayun, narinig pa naman. So, ano pong answer dito sa x component natin? Pakichat po. 50 cosine 0 plus 100 cosine 30. Tapos, isunod nyo na din yung sa y, yung 50 sine 0 minus 100 sine 30. So, maaaring iba yung technique ko sa technique nyo. So, check natin. So, last time nga nagturo ako, iba yung ginagawa nila. Pero same lang naman ang nalalabasan. So, kunin muna natin itong value nito bago na ninyo i-ano yung ibang technique. So, bendisyo. Saan yung 136 na yan? Sa X? Sa X ba yan? Okay. So, check natin. Same answer ba sa iba? Check nyo nga. Ayun, same answer sa iba. 50 plus 50 square root of 3. Okay, so sige. So, lagay natin ha. Ang answer dito sa exercise 136.6025404. I-save niyo po ito sa calcu ha. Or equal din naman siya sa 50 plus 50 square root of 3. Tapos ang sagot na dito ay negative 50. So ito, kaya ko pinapasave sa calcu kasi bawal tayo mag-round off dito, hindi pa to ang final answer. Diga, kukunin pa natin ang R or yung resultant. So magiging negative 50 squared. Yan, nauna ko yung y, pero wala namang kaso, pares lang ng kalalabasan. Then 50 plus 50 square root of 3, then squared. Ano po ang ating resultant class? Anong lumabas sa inyo? $50 plus. Check natin kung tama. So, ang nakuha po ninyo ay 145.4656. Okay, so yun ang lumabas sa akin. So, 145.4656. Ito po ay volts. And then, ang ating angle theta or phi is equal to arctangent y over x. So, diretso na natin. Ang y ay negative 50 over 50 plus 50 square root of 3. So, ano po ang angle lumabas sa inyo? Arctangent. Okay, same. Ang lumabas din po sa akin ay negative 20.1039 degrees. Yan. Pwede na tayo mag-round off dyan. So, check ko dun sa original one. Okay. So, this is correct. Same answer. So, ilalagay lang po natin ulit siya, class, sa instantaneous equation or instantaneous value. Okay? So, ang mangyayari, our E sub T or total voltage natin is 145.4656 sine omega t minus 20.1039 degrees volts. Okay, so this is our final answer. Okay? Yan, hindi na kasya. So ito kasi, ang amplitude ni E1 ay 50, ang amplitude ni E2 ay 100. So tama lang na ang resultant nila is mas malaki. So kung ilalagay natin dito yung resultant, so ito ay 50, 100, parang dito siya papatak,
Yan. Tapos ito yung ating R or ET. Tapos ito yung angle niya, negative 20.1039 degrees. Diba? So, tama, nandito siya sa gitna. Yan. Okay, so, naintindihan po ba yun? So, I hope naintindihan ha. Kaya nag-negative yung y component ni ni 100 nung ating E2 kasi nasa negative y-axis siya. Okay? So, ganun po yung sa aking technique. So, pagka pumatak siya doon sa negative y-axis, so nagne-negative yung kanyang y component. Okay. So, meron pa tayong number 3. So, anyone who wants to try, bibigay ko to ng 5 points. O, di ba nakadalawa na tayo? So, ganun lang din naman ulit ang kalalabasan or I mean yung process. Okay. Anyone who wants to try? Or ano na lang, i-assignment ko na lang sa inyo. Then, check natin kung tumama yung inyong answer. Pero nakita ko dito, total or resultant effective voltage. Pag kasi sinabing effective value is RMS. Kanino? Okay. So, ibig sabihin, class, pag effective, ay, if I'm not mistaken, RMS to. Pero, ang gawin nyo na lang muna sa inyo ay yung total lang, kagaya lang ng mga previous sample problems. Kahit yung total maximum values lang muna yung gamitin. Then, kunin nyo po yung phasor diagram and then kunin nyo yung total. So, ganun munang process yung X and Y components. So, assignment po ito Naintindihan? Okay, so this yung tatawagin ko po for next week, face-to-face tayo next week, di ba? Yung tatawagin ko ay dini plus 5. So let us move on first. Ayan. Another way, so ito yung complex form or rectangular form class na tinatawag. So, pwede natin itong gamitin para makuha yung summation of out of phase sinusoidal waves. Okay? Yung ginawa natin kanina, di ba, medyo mahaba yung process niya. Pero pag naka-complex form, para sa akin, mas maikli yung solution pagka ganito. Okay? So, transform the sinusoid into complex form. Okay? So, di ba ang sinusoid na equation, sinusoid equation class ay halimbawa E is equal to EM sine omega t. Di ba ganyan yon?